So, what's up mga ka-Real Talk? At ito naman po ulit si Kuya Baet. At syempre, shoutout muna sa ating mga kababayan around the world at ang ating mga mahal na OFW dyan. Of course, ang ating mga followers na pabawas ng pabawas. Pero anyway, mga ka-Real Talk, pag-usapan natin to. Meron lang nag-send sa atin ng mga solid natin dyan na tungkol dito at tungkol dito. Ito ay tungkol sa Senado. Bumaba o pinababa, hindi natin alam. Si Senator Mick Zubiri. Nag-resign ba talaga? O pinag-resign? Nag-resign? Pero alam nyo mga ka-Real Talk, sa realidad, minsan kailangan mong mag-resign kahit hindi bukal sa puso mo. Parang kasi napanood ko yung counting clips niya na nag-i-speech, parang may laman. Kaya ako naman gustong bigyan ng, ng reaction. Tingnan nyo tong nakasulat dito mga ka-Real Talk. Basahin natin Siyempre, heartbroken. Hindi naman siguro tayo kalaban ng the powers that be. Pero siguro dahil not following instruction, kaya nadali tayo. It is my distinct honor or pleasure to have served the Filipino people as Senate President. Dito may laman mga ka-Real Talk. Kung mag-iisip tayo, may may parang click, parang may patama. Kaya Senator Mick Zubiri, baka meron pa kayo nalalaman. Ay, ipaalam nyo na sa amin, di ba? Kasi hindi tayo kalaban ng the powers. Sino yung the powers? Bakit not following instruction? Hindi sinusunod o hindi kaya nadali tayo. So, mga ka-Real Talk, para sa akin pala isipan nyo kung meron kayong alam din o meron kayong komento o meron kayong naiisip sa ibig sabihin na yun. Ang hirap mag-isip at ang hirap isipin din. Pero parang may pahaging to. Hindi to magsasalita ng ganito. Ewan ko yun lang yung opinion ko mga ka-Real Talk. At ito naman, pag-usapan natin to, si Senador Chis Escudero, di ba? Siya ang ipinalit na ngayon na presidente ng Senado. Ito po yung nakasulat. Maraming salamat po muli sa tiwala. Okay? Malalim. At nakahanda po akong pagsilbihan kayo sa anumang makakaya nating habang sabay-sabay nating pinagsisilbihan ang bansa at ang sambayan ng Pilipino. Malalim maraming salamat sa tiwala ulit. Wow. Ako, hindi ko alam kung nagtiwala ako dito, kasi alam naman natin mga ka-Real Talk, na ito nung naghalalan is senador ni Ma'am Leni Robredo sa listahan niya, Pinklawan, my God. So, ibig sabihin nito, hindi natin alam kung anong plano pa o may mga mangyayari pa, Medyo parang may something na hindi natin alam kung anong talagang nangyayari. Kaya nga masasabi ko mga ka-Real Talk, sa politika at politiko ay talagang walang permanente o di kaya na kaibigan ka dyan. Hindi mo alam, para kang pumasok na, ano ba sabi nung dati, parang papasok ka sa isang na hindi mo alam kung sino kakampi mo at sino kalaban mo. Pero ganyan ang politika. Talagang saan ang tugtog, kailangan mo makisayaw. Kung hindi mo kaya makisayaw, hindi lang naman sila ngayon panahon na to ang bumaba o pinababa sa pwesto, di ba? May ilan din sa nakalipas ngayon, di ba? Pero yun nga, kung gusto ni Sir Chis Escudero talaga magsilbi, sige. Sabi nga naman ng presidente, walang kulay-kulay yan di ba? Basta gusto magsilbi sa bayan. I know. Basta ako mga ka-Real Talk, bahala sila dyan. Tingnan mo ngayon, ang nakakawa, isa si Senador Bato. Ang daming napuna sa kanya. Ang sabi ni Senador Bato, tingnan nyo, iyak na naman si Senador Bato nung ni speech ni Senador Zubiri. Ano sabi ni Senador Bato? Hindi siya kailanman kayang bayaran o nagpapabayad. Senador Bato, Real Talk, isa lang. Isa lang ang Real Talk ko sa'yo. Hindi ka man kayang bayaran o hindi nababayaran ng prinsipyo mo. Pero ang masakit, maraming nakakakita. Isa na ako sa opinion ko na paglalaruan ka. O talagang hindi ko alam kung saan ang tugtog mo ngayon. Yun po yung nangyayari. Ngayon, siya naiipit lagi. Di ba? Kasi bakit? Bakit ka mo mga ka-Real Talk? Yung post ni Maharlika, parang nakakapanghinayang. Yung mga ibang nagsasabi, parang mahina si Senator Bato. Dahil, hindi natin alam, Yun ang Yung naman, dito sa administrasyon, ang sinasabi,
public apology siya. Dahil hindi naman napatunayan kung ano yung gustong malaman doon sa hearing. Yan ang sinasabi ko mga ka-Real Talk. Yung hearing na yan, nakatulong ba yan? Simula pa lang ng administrasyon na to, walang na-solve na kaso dyan. Gumastos lang sila, gumastos lang ng gumastos. Kung pera ng taong bayan yun, mahiya naman kayo. Di ba? Kaya mas maganda dyan sa Senado, gumawa na lang kayo ng batas. Di ba? Ay, no. Kaya mga ka-Real Talk talaga, beware ngayon sa mga, kung anong mga, ngayon 2025, may halala na naman. So, siguraduhin po natin kung sinong kailangan nating nakaupo at kung sinong kailangan nating talagang magsisilbi sa bayan ng tunay. Hindi yung gusto nyo magsilbi, pero mga inuuna nyo, kayo, mga politiko, ang mga inuuna nyo, yung position nyo. Hindi yung pagsisilbi at gustong magsilbi sa bayan. Yun ang masakit na katotohanan. Yun ang pinapakita nyo ngayon. Kaya ang gulo-gulo ng politika sa Pilipinas. Di ba? Real talk. Hindi naman kami nahihirapan, kami mga nasa ibang bansa eh. Ang nahihirapan at naghihirap lalo yung ating mga kababayan sa Pilipinas. Oh. Ay nako, mga ka-Real Talk. Kaya sabi ko nga sa inyo, ayaw kong mag-reaction ng tungkol sa politika dahil sasakit lang ang ulo mo. Baka marami ka pang masabi nang hindi nararapat. Dito lang ako may nakitang mga words doon sa sinabi ni Senator Mick Zubiri. Parang merong padaplis. Totoo yan. Kasi yan ang sinabi niya eh. Diba? Yun lang mga ka-Real Talk. Siguraduhin na lang natin kung ano ang makakatulong sa bawat Pilipino. Sa dami ng problema sa Pilipinas, ay kung ano-ano pang inuuna nila kaysa unahin ang paghihirap ng mga Pilipino. Huwag niyong unahin ang posisyon niyo. Ipakita niyo na nagsisilbi kayo. Yun lang mga ka-Real Talk. At ito na naman po ulit si Kuya Bayet at laging sinasabi magkikita po tayo dito sa patasulok ng camera ng ito at lagi pong tatandaan. Keep safe and stay healthy po. Bye-bye.